A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa bi athari ila yaumiddin. Wa ba'd. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah sa pagtuloy ng ating pagtalakay patungkol sa saysayan ng talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nandito na tayo sa kanyang family tree ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talakay natin nakaraan bilang pambungad na pagtalakay sa nakaraang pag-aral natin na ang family tree ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nahati sa tatlong uri. Unang-una ay unang bahagi na kung saan napagkasunduan ng mga ulama at ng mga maalam pagdating sa mga pinagmulan ng mga lahi at lipi na mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa kanyang ninuno na si Adnan ay lahat ng mga ulama ay nagkakasundo ang pagkakasunod-sunod ng mga ninuno ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At mula kay Adnan hanggang papunta kay Propeta Ibrahim alaihi salam, dito ay nahati na ang opinyon ng mga ulama. Ang iba sa kanila ay sinasabi na manatiling manahimik o ang iba ay nagsasabi na may pagkakatuloy-tuloy ng lahi ng mga ninuno ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa ninuno niyang si Adnan hanggang kay Propeta Ibrahim alaihi salam. Habang ang iba ay nananatiling tahimik o hindi nagsalita patungkol sa usapin na ito dahil maaring merong mga nakaligtaang mga ninuno na hindi natalakay o natalakay sa pagitan ni Adnan at ng lahi ni Lipi o ang kanyang pinakaninuno na si Propeta Ibrahim alayhisalam. At pangatlo, mula kay Ibrahim alayhisalam hanggang kay Adam alayhisalam, ito ay bagay na mahirap sabihing tama o tuloy-tuloy o kaya naman ay sabihing may pagkakamali o kaya may pag-alinlangan. Pagdating sa bagay na to ay kadalasan ang magiging ang napagkukulan natin ng patunay at ebidensya ay may kaugnayan sa kaalaman ng angkan ng kasulatan mula sa Hudyo at Kristiyano na kung kadalasan ay may pag-aalinlangan sa pagpapatotoo ng pagkakatuloy-tuloy ng mga ninuno ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula kay Ibrahim alayhi salam hanggang kay Adam alayhi salam. So yung unang paksa doon o yung unang bahagi mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa pinakalulo niya na si Adnan ay walang pag-alinlangan na ito ay tama o kaya naman ay may konkretong basihan sa pagkakasunod-sunod ng mga ninuno ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pangalawa ay dumako tayo sa pamilya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ang pamilyang kinabibilangan ng kahuli-hulihang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pamilya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinatawag na pamilya ng Hashimiyah. Pamilya ng Hashimiyah. So pag tinalakay ang pamilya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay pamilya ng Hashimiyah. Halimbawa dito sa atin, iba't ibang pamilya, may mga naglalaki ang pamilya, may mga pamilya na may pinaka-mother na family. Mula sa mother na family na to ay maraming mga pamilya ang umusbong at lumabas. So ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kilala ang kanyang pinagmulang angkan, lahi, mula sa tribo ng Quraysh at ang pamilya ng Hashimiyah. At ang kanyang pinakalolo ay si Hashim ibn Abdul Manaf. Natalakay natin nung nakaraan na si Qusay ay merong mga anak. At kabilang sa dalawang anak ni Qusay na pinakabantog at kilala sa kanilang paumuno at kanilang naiambag
sa komunidad ng mga Quraysh bago pa man ang pagdating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Abdul Manaf at si Abduddar. At mula kay Abdul Manaf at Abduddar nagkaroon ng paghahati sa pamumuno ng Darun Nadwa, Sikayatul Hajj, o iba pang mga mararangal na tungkulin na iginagawa ng kanilang tatay na si Qusay ibn Kilab. Si Qusay ibn Kilab, siyang nagdala ng pagsamba sa ribulto sa Makkah, naging pinuno ng mga Quraysh, at pinaniniwalaang sa kanya o sa pamamagitan niya kumalat ang pagsamba sa mga ribulto, at sa pamamagitan niya nagka-impluwensya ang mga Arabo mula sa Makkah, ay dinala nila ang pagsamba sa ribulto sa kanilang mga bayan at komunidad. Ang iba nakarating sa Saba, ang iba nakarating sa Yemen, ang iba nakarating sa pagitan ng Makkah at Madina, ang iba nakarating sa Taif, ang iba ay nakarating sa malalayong lugar ng mga Quraysh. So si Qusay bin Kilab ay kabilang sa lolo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At si Qusay bin Kilab, nagkaroon siya ng mga anak, at ang pinakabantog sa dalawa na to ay si Abdul Manaf at si Abduddar. At sa Abdul Manaf ay dito lumabas ang lolo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Hashim. Yun na si Hashim mula sa pamilya ng Hashimiyah. So para may idea tayo na ang mga ninuno ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kilala sa kanilang pagiging tanyag sa pamumuno, tanyag sa pagiging marangal, tanyag na may impluwensya, may kapangyarihan, pinaniniwala ng kanilang mga salita, pinaniniwala ng kanilang impluwensya, at meron silang mataas at marurok na katayuan sa pagitan ng mga tribo ng mga Arabo sa loob ng Makkah at sa labas nito. Sabihin ang pamilya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay merong malaking tinutungtungan sa pagitan ng mga Arabo sa pamumuno. Kaya't hindi nila mamalitin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sasabihin na kaya ka lang naman kasi nag-aanyaya sa iyong relihiyon kasi nagmula ka sa mahirap na tribo o pamilya. Hindi nila sasabihin yun sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi hindi pa dumarating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kilala ng kanyang mga ninuno sa pagiging relihiyoso, kaya nga lang ay sila ay sumasamba sa iba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang kanilang panunungkulan at pamumuno ay hindi tago sa paningin at pandinig ng mga Arabo. Kinikilala sila sa Makkah sa kanilang mga mararangal na gawain, paglilingkod sa Allah subhanahu wa ta'ala at paglilingkod sa Kaaba. So, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang lolo niya ay si Hashim, at si Hashim ay anak ni Abdul Manaf. Anak ni Abdul Manaf. So, si Hashim, siya ang sumunod sa yapak ng kanyang tatay na si Abdul Manaf. So, natalakay natin si Abdul Manaf, siya yung sa kanya nalipat yung rifada, sa kanya nalipat ang ilan sa mga gawaing, may kaugnayan sa mararangal na mga gawaing, naiwan ng kanilang tatay na si Qusay. Namatay si Qusay, ang mga anak ni Abdul Manaf at ni Abduddar ay nagkaroon ng pagtatalo pagdating sa mga pamumuno. At nabigyan ng parte si Abdul Manaf, nabigyan ng parte si Abduddar. At sa Abdul Manaf ay meron siyang anak na si Hashim. At si Hashim ang isa sa mga namuno sa mga pinamumunuan ng kanyang tatay. So si Hashim, na lolo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay merong mataas na katungkulan sa lipunan. At siya ang unang nagpakain ng sarid sa mga Hajj o nagsasagawa ng Hajj sa Makkah. Sarid, ito yung isa sa mga top of the line na pagkain ng mga Arab, ang tawagin. Sabihin ito yung tinapay na merong karne. Merong karne. Kung meron kang sarid sa mga sinaunang panahon, sabihin, hindi ka rin basta-basta na nagpapakain ng tao. So si Hashim ay isa sa mga nakilala na nagpapakain ng sarid sa mga nagsasagawa ng Hajj. Talakay natin nung nakaraan na kabilang sa gawain ng kanyang lolo na si Qusay bin Kilab, nagpapakain siya, nagkukolekta siya ng mga pera o nagkukolekta siya ng mga tulong mula sa mga taga-Makkah, at sa panahon ng Hajj ay ginagastos niya to pagpapakain sa mga bisita ng Allah. Yun, di ba? So natalakay natin nakaraan na ginagawa na to ng kanyang lolo, at na ang ganitong uri ng gawain ay
na salin-saling lahi na sa kanilang mga anak. At si Hashim nga, na lolo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay isa sa mga unang nagsagawa ng ganitong tradisyon o gawain. Ang pangalan niya ay Amru. Amru ang kanyang pangalan. Tinawag siya na Hashim dahil sa may kaugnayan sa tinapay. May kaugnayan sa tinapay. At isa din siya sa kinikilala ng mga Quraysh na una at nagpanimula ng Rihlatus Shita wa Rihlatus Sayf. Kasi yung mga Arab, kapag panahon ng Ashhurul Hurum o sa panahon ng mga banal na buwan, Muharram, Rajab, Rabiul Awwal, Dhul-Qa'dah at Dhul-Hijjah, itong 4 na buwan na to ay kagalang-galang na buwan sa mga Arabo. Noon pa, before ang Islam, o before ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga buwan na to ay kagalang-galang sa mga Arabo. Ibig sabihin, sa buwan na ito, ceasefire muna. Walang gerang nangyayari. At ang bawat Arab, ang head ng mga pamilya at ng mga tribo, nire-respeto nila ito bilang paggalang sa Allah. Dahil sa mga buwan na to, hindi po pwedeng magkaroon ng digmaan o away sa pagitan ng mga Arabo. Kaya naman ang mga Arab na mga negosyante, sinasamantala nila ito na pagkakataon na nagtutungo sa lugar ng Sham o Syria, Damascus, Syria o kaya iba pang mga bansa tulad ng Jordan para mangalakal o sa issue ng mga business. Nagbe-business sila. Bakit sila nagbe-business? Kasi walang gagawa ng kalukuhan sa kanilang mga daraanan. Walang gera. Payapa sila. At si Hashim ay siya sa mga nagpanimula ng ganitong uri ng tradisyon na kapag panahon ng taglamig at panahon ng tag-araw ay tumutulak siya kasama ang mga karaban sa ibayong mga bayan at lugar at bansa para mangalakal. Bumili ng paninda doon, ititinda sa Makkah, o kaya naman magdadala sila ng paninda mula sa Makkah, ititinda doon. Magkakaroon ng barter na tinatawag o yung trade. Makikipag-trade sila ng mga wala sa Makkah na bibili nila sa ibang lugar at yung mga taga-ibang lugar bibili naman ng mga dates o anong paninda mula sa mga taga-Makkah. So si Hashim, na lolo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay isa siya sa mga nagpasimula ng ganitong gawain. Inulat na si Hashim ay lumabas upang magnegosyo sa bansa ng Sham. So yung Hashim na to na pinag-uusapan natin, lolo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagtungo sa bansa o sa lugar ng Sham at nang mapadaan siya sa lugar ng Madina, yung tinatawag noon na Yathrib. Madina noon ay tinatawag na Yathrib. Napadaan siya sa Madina, nakapag-asawa siya dito. Nakapag-asawa siya ng babae ng pangalan ay Salma. So mula sa tribo ng Adi ibn Najjar. So si Salma ay mula sa tribo ng Adi ibn Najjar na pangasawa ni Hashim, na isa sa mga bantog na mga anak ng mga pinuno at namumuno sa Makkah. So ito ay napangasawa niya nang dumaan siya sa Madina. Nanatili siya dito at pagkatapos nang nagkaroon na ng nabuntis na niya ang asawa niya na si Salma, ay nagtungo siya sa lugar na ng Sham para sa kanyang pagtutuloy ng kanyang pagnenegosyo. At naiwan ang kanyang asawa sa kanyang pamilya sa lugar ng Madina. Pagkatapos dito ay, nang nagkaanak siya, unay panganak na ang kanyang anak na si Abdul Muttalib, namatay naman si Hashim sa kanyang pagdaan sa bansa ng Palestine sa lugar ng Gaza. Sa lugar ng Gaza. Gaza, alam naman natin, narinig natin kung ano yung Gaza, lugar sa Palestine. Ito rin yung lugar ng pinanggalingan ni Imam Shafi'i. Si Imam Shafi'i ay hindi malayong galing sa angkan ng Quraysh. At siya ay ipinanganak sa Makkah, ay pinanganak sa Palestine at ibinalik sa Makkah. So ang pangalan ng Gaza ay kilala na sa matandang katawagan sa panahon noon hanggang sa ngayon ay nananatili, at ito ngayong lugar ng Palestine. So nang naipanganak na ng kanyang asawa na si Salma, si Abdul Muttalib
ay tinawag itong Shayba. Tinawag itong Shayba. Shayba dahil sa uban. Uban sa kanyang ulo. Yung uban, tinatawag ito na Shayb. Tinatawag na Shayb. So, nabanggit sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tanifu ash-shayba fa innahu nurul muslim yawmal qiyamah. O wag ninyong bunutin ang uban sapagkat ito ay liwanag ng isang Muslim sa araw ng paghuhukom. So, tinawag siya na Shayba, si Abdul Muttalib, dahil sa kanyang, meron sa kanyang ulo. At siya ay kabilang sa pinalaki sa pamilya ng kanyang nanay sa tribo ng Bani Najjar sa lugar ng Madina. At hindi napansin at hindi nalaman ng kanyang mga tiyuhin sa Makkah na ang kanilang kapatid na si Hashim ay nagkaroon ng anak kay Salma na taga Madina mula sa tribo ng Bani Najjar at ang pangalan ng kanyang anak ay si Abdul Muttalib. So bukod kay Abdul Muttalib, may mga kapatid pa siya na iba tulad ni Asad, Abu Sayfi, Wanadla, magkaroon din siya mga kapatid ng mga babae. So yung mga kapatid niya mga babae at yung mga tiyuhin nila, hindi nila nabalitaan o hindi nila nalaman na merong palang iba pang anak na si Abdul Muttalib na anak ni Hashim na hindi niya nasilayan ng kanyang tatay dahil namatay ng kanyang tatay sa lugar ng Gaza sa bansang Palestine. At hindi na nagtagpo yung dalawa. Hindi na nagtagpo si Hashim at hindi na nagtagpo si Abdul Muttalib. So, pagkamatay ni Hashim, nalipat ang pamumuno sa kanyang kapatid na si Al-Muttalib. Si Hashim, may kapatid siya na Muttalib ang pangalan, Muttalib ibn Abdul Manaf, at siya ang sumunod sa yapak ng kanyang kapatid sa pamumuno sa nanaiwan niya sa Makkah. At ito rin ay, gaya ng sinabi ko, kilala siya sa kanyang kabaitan, sa kanyang pagiging mapagbigay, sa mataas na antas ng mga pamumuno sa Makkah at kinikilala ang kanyang pamumuno sa hanay ng mga Arabo. Itong si Muttalib, narinig niya o dumating sa kanyang kaalaman na meron palang anak ang kanyang kapatid na si Hashim na ang pangalan ay Abdul Muttalib na ang edad niya sa mga panahon na yon nang nalaman niya ay nasa 7 hanggang 8 taong gulang. So nang narinig ni Muttalib na kapatid ni Hashim, ng kanyang kapatid na si Hashim ay merong anak ng pangalan Abdul Muttalib na nananatili sa pamilya ng kanyang hipag na si Salma na sa tribo ng Bani Najjar sa lugar ng Madina, pumunta siya doon. Kahit na meron siyang katayuan sa Makkah, pinuno, namumuno, sinusunod ng mga Arabo, pumunta siya pa rin ng Madina. Ano yung sadya niya? Kasi nabalitaan niya ng kanyang anak, ang kanyang kapatid na si Hashim ay meron palang anak at nabuntis pa lang kanyang asawa bago ito mamatay sa lugar ng Gaza at pumunta siya ngayon sa Madina dahil ang edad ng panahon na yon ni Abdul Muttalib ay nasa pagitan ng 7 at 8. So nang makita niya ito ay naiyak siya. Niyakap niya ito at naiyak siya dahil nakaramdam siya ng mataas o malaking pagkahabag sa kanyang pamangkin. Kawawa naman yung pamangkin ko kasi yung tatay niya hindi man lamang siya nasilayan, namatay sa lugar ng Gaza habang nasa kanyang daan sa kanyang paglalakbay para sa pagninegosyo, hindi nasilayan ang mukha ng kanyang anak at yung anak din niya nasalayan yung mukha ng kanyang tatay. So nang nakita ng tiyo ni Abdul Muttalib na si Muttalib, nakita nagtagpo sila, niyakap ng tiyo ang kanyang pamangkin. Nahabag siya at naawa sa kalagayan ng kanyang pamangkin kasi hindi nga nakita ng tatay. So parang siya na yung tumayong tatay. Pagkatapos nito ay nagpaalam siya sa hipag niya, si Salma, mula sa tribo ng Bani Najjar, na kung maaari kunin niya si Abdul Muttalib. Kunin niya, dalhin niya sa Makkah. Pero tumatanggi si Salma. Hindi pwede, sabi niya. Kasi kung mahal na mahal niyo siya bilang pamangkin, mas mahal na mahal ko siya bilang anak. Mas malayo naman talaga yun. Diba? Kung yung mga tito, mahal na mahal nila yung pamangkin ng yung anak ng kanilang kapatid na si Hashim,
mas mahal ng nanay yung anak niya na si Abdul Muttalib kasi wala na nga yung tatay. Tapos kukunin pa nila yung anak. Kaya si Salma na asawa ni Hashim ay ayaw niyang payagan na pupunta si Abdul Muttalib sa Makkah na dadalhin ng kanyang tito na si Muttalib. So sabi niya ni Muttalib, dadalhin namin si Abdul Muttalib sa Makkah kasi ang totoo niyan, ang kanyang tatay na si Hashim ay merong mataas na katungkulan sa Makkah, sa lugar ng mga Arabo, may pinamumunuan siya doon na mga gawain at marangal na matungkulin. Gusto namin ay mailipat sa kanya ito dahil nailipat sa akin to pagkamatay ng kanyang tatay. So nung namatay si Hashim, ang kanyang mga tungkulin nalipat sa kanyang kapatid na si Muttalib. So si Muttalib, nang nalaman niya na meron palang anak si Hashim na sa pangalan ay Abdul Muttalib, kinuha niya ito sa Makkah, dinala niya sa Madina, pinalaki niya, kinuha niya ito sa Madina, dinala niya sa Makkah, pinalaki, at nang di magkalaon nang siya ay lumaki, ay nilipat niya sa kanyang pamangkin na si Abdul Muttalib, ang tungkuling naiwan ng kanyang tatay na si Hashim. So lumaki si Abdul Muttalib sa pangangalaga ng kanyang tito na si Muttalib, at ito ay ninilipat sa kanya pagkatapos nito ang pamumuno. Nilipat. Baga si Al-Muttalib na nating namumuno sa Makkah, inilipat niya pagkalaon ang pamumuno sa kanyang pamangkin na si Abdul Muttalib. Kasi siya naman talaga dapat ang mamumuno. Kaya lang dahil namatay ang kanyang tatay, ang kanyang pagkakakilanlan ay late nang nalaman, ang kanyang edad ay sobrang bata, nang siya ay lumaki at umabot sa wastong gulang ay ibinigay na sa kanya ang panunungkulan. So nang inilipat ang panunungkulan sa Makkah kay Abdul Muttalib, dahil namatay na rin si Muttalib, medyo yung pangalan magkasimilar. Abdul Muttalib, yun yung anak ni Hashim. Muttalib, yun yung kapatid ni Hashim. Si Muttalib, kinuha niya si Abdul Muttalib sa Madina, dinala sa Makkah, at pagkalaon ay siyang namuno sa Makkah. At nang namatay na si Muttalib, ay inilipat ang pamumuno kay Abdul Muttalib. So, balit pagkalipat ng pamumuno kay Abdul Muttalib, hindi ito nagustuhan ng ibang tribo. Hindi ito nagustuhan ng ibang tribo. Lalo na ng panahong namatay na ang kanyang pinakamamahal na tiyo na si Muttalib, nang namatay na, at ay nilipat sa kanyang pamumuno, at ang ibang tao mula sa tribo ng Naufil ay kinukuha ang ilan sa mga gamit at pag-aari ni Al-Muttalib. So yung anak ni pamangkin na si Abdul Muttalib ay humingi siya ng tulong sa mga Quraysh. Kasi dahil siya na yung namumuno at hindi siya kinikilalang namumuno ng ibang mga tribo sa Makkah, ay humingi siya ng kanyang tulong sa kanyang mga tiyuhin. Pero yung kanyang mga tiyuhin ay ayaw makialam. Kasi mga tiyuhin din nila yung babanggain. Mga tiyuhin din nila ang babanggain. Kaya naman, si Abdul Muttalib ay humingi siya ng tulong sa mga taga-Madina. Yung mga sa side ng kanyang nanay. So yung nanay niya taga-Madina at meron silang malaking angkan sa Madina. So nang hindi siya tinutulungan ng mga taga-Makkah o hindi kinikilalang kanyang pamumuno, pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang tiyo, humingi siya ng tulong sa kanyang mga tiyuhin dahil ang mga kumukuha ng kanyang mga pag-aari na inilipat sa kanya ng kanyang tito ay hindi kinikilala ng mga Quraysh. Humingi siya ngayon ng tulong sa Bani Adi ibn Najjar. Humingi siya ng tulong sa Bani Adi ibn Najjar. Bani Adi ibn Najjar, para hindi tayo maguluhan, ito yung tribo na kinabibilangan ng kanyang nanay. So saan siya humingi ng tulong? Sa kanyang mga tiyuhin, sa side ng kanyang nanay. Kasi wala siyang maasahang tulong sa side ng kanyang mga tito kasi gagaling din dun yung mga gustong mag-alipusta sa kanya bilang susunod na mamumuno pagkatapos ni Al-Muttalib. Naguluhan na yata kayo. Naguluhan na kayo? So ngayon ay pumunta ang kanyang tito na si Saad ibn Adi. Si Saad ibn Adi ay galing sa mga tiyuhin
ni Abdul Muttalib sa tribo ng Adi ibn Najjar mula sa Madina. Ibig sabihin mga tiyuhin o mga kapatid o mga kilala ng mga taga Madina. At bumunta sila sa lugar o dumating sila kasama ang mga kabalyero na kumulang 80 na kabalyero mula sa Madina para tulungan si Abdul Muttalib mula sa pag-aalipusta sa kanya ng mga Quraysh pagkamatay ng kanyang tiyo na si Al-Muttalib. So dumating ang kanyang tiyo na si Sa'd bin Adi mula sa Madina kasama ang 80 na kabalyero at sila ay tumigil sa lugar ng Abtah. Ang lugar ng Abtah ay hindi may kalayuan sa lugar ng Makkah. So dito, sinalubong sila ni Abdul Muttalib. So si Abdul Muttalib, sinalubong niya yung mga tiyuhin niya sa side ng nanay niya sa lugar ng Abtah. At sinabi niya ang kanyang mga nagiging problema. Sabi niya, aking tiyo, wallahi, sabi niya, nung nagkaroon ng hindi nila pagkakasunduan kasama si Naufil. At sabi niya, nagkaroon ng hindi pagtanggap sa kanyang pamumuno pagkamatay ni Al-Muttalib. So nagsusumbong siya sa kanyang tiyo, sinasabi niya kung ano yung kanyang kalagayan. So doon ay nakita ni Naufil habang siya ay nakaupo kasama ang mga iba pang mga elders ng mga Quraysh at dumating nga doon si Sa'd ibn Adi. Dumating doon yung tito ni Abdul Muttalib sa harapan ni Naufil at sinabi niya na ito yung tito ko na si Sa'd ibn Adi. At si Sa'd ibn Adi ay inugot niya yung espada niya. Inugot niya yung espada niya at dinutok niya doon sa hindi kasundo ng kanyang pamangkin na si Naufil. Sabi niya ay, ibabalik mo ba kung ano yung kinuha mo sa aking pamangkin o itataga ko sa iyo mismo itong espada ko? Isasauli mo ba kung ano yung kinuha mo sa aking pamangkin o itataga ko mismo sa iyong liig yung espada ko? So sabi ni Naufil ay bagkus isasauli ko. Bagkus isasauli ko. So sumaksi yung mga Quraysh sa paligid na isasauli ni Naufil ang mga kung ano ang kinuha niya mula sa kanyang pamangkin na si Abdul Muttalib. Pagkatapos nito ay nanatili pa sa Makkah si Sa'd ibn Adi sa lugar ni Abdul Muttalib at nanatili siya dito ng ilang araw at pagkatapos ay nagsagawa siya ng umrah at pagkatapos ay bumalik na rin siya sa Madina kasama ang 80 kabalyero. So ang punto dito, nang nagkaroon ng di pagkakaunawaan si Abdul Muttalib sa kanyang mga Quraysh, pagkatapos ng kapagkamatay ni Al-Muttalib, ay hindi tanggap ng mga ibang tribo sa Quraysh na siya ang mamumuno, bagkus kinuha pa nilang ibang mga pag-aari ni Abdul Muttalib na ipinasa sa kanya ng kanyang tiyo na si Muttalib, ay hindi ito nagustuhan ng mga tiyuhin niya na taga Makkah, ay taga Madina, at humingi ng tulong dito si Abdul Muttalib, pagkatapos ay tinulungan naman siya. Kinilala ang kanilang lahi o kayang kanilang tribo at ang kanilang kakayahan pagdating sa digmaan na sila ng mga taga Madina. So pagkatapos ng ilang araw na pananatili ni Sa'd kasama ang kanyang mga kabalyero sa Makkah at nagsagawa siya ng umrah, ay bumalik na rin siya sa Madina. So tapos na tayo doon sa pangyayari. Pagkatapos nito ay nagpakita ng alliance. Si Naufil sa Bani Abdi Shams na sa pamumuno ni Abdul Muttalib. So, nang makita ng tribo ng Khuza'ah kung paano tinulungan ng Bani Najjar si Abdul Muttalib, sabi niya ay, nahnu waladnahu kama waladtumuhu, panahnu ahaqqu binasrihi. So, nang malaman ng angkan ng Khuza'ah ang ginawa ni Naufil kay Abdul Muttalib, ay hindi rin nila ito nagustuhan. Sabi nila sa Bani Najjar, o sabi nila sa mga taga Madina, ay kung mahal na mahal ninyong tulungan
ang inyong pamangkin na si Abdul Muttalib, kami rin ay may karapatang tulungan si Abdul Muttalib. So para malaman natin ang kung gaano kalapit si Abdul Muttalib sa mga tribo ng Khuza'a. Ang Khuza'a ay pinanggalingan ng asawa ni Qusay ibn Kilab. So si Qusay ibn Kilab, nakapangasawa siya sa tribo ng Khuza'a. At mula sa Khuza'a, ang nanay ng ninuno nila na si Abdul Manaf at si Abdul Dar ay mula din sa tribo ng Khuza'a. So ibig sabihin, inapo din nila sa apo sa tuhod si Abdul Muttalib mula sa tribo ng Khuza'a. At nang nangyari ang mga pangyayari na ito ay nagkaroon ng malaking pagtulong ang tribo ng Khuza'a at ang tribo nila na Naufil ay nagkaroon ng alliance sa pagtulong kay Abdul Muttalib na lolo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So si Abdul Muttalib ay anong oras po yung isya? Okay. Si Abdul Muttalib ay nakilala siya sa kasaysayan ng mga Quraysh, hindi lang sapagkat siya ay pinuno ng mga Quraysh, o kaya naman may katungkulan sa Makkah. Siya ay nakilala dahil sa dalawang pangyayaring nangyari sa kanyang pamumuno habang siya ang namumuno sa Makkah. So, binanggit natin na nilipat ang pamumuno ni Al-Muttalib kay Abdul Muttalib nang mamatay na si Al-Muttalib. So, nalipat na ang pamumuno sa Makkah kay Abdul Muttalib. So, maguguluhan na kayo nito. Sino? Abdul Muttalib, sino si Muttalib? So, kailangan kasi banggitin yung pangalan kasi itong mga pangalan na to ay may malaking kaugnayan sa kasaysayan ng talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, merong dalawang pangyayari sa panahon ni Abdul Muttalib na siyang nagpatatak ng pangalang Abdul Muttalib sa kasaysayan ng mga Quraysh bago ipanganak ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano yon? Unang-una yung paghukay sa Zamzam at pangalawa ang pangyayari sa mga nangyari sa mga ilipanteng nais sumalakay sa Makkah. So yung dalawang pangyayari na to ay kinilala sa panahon ng pamumuno ni Abdul Muttalib bago ipanganak ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So si Abdul Muttalib na umuno sa Makkah, may tumatak na kaganapang nangyari sa panahon nila na kung saan ay naitatatak ang pangalang Abdul Muttalib na binabanggit sa kasaysayan ng mga Arabo bago dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o bago ipanganak ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa Abdul Muttalib ay nanaginip siya na sa panaginip niya inutusan siya na hukayin ang Zamzam. Sa Abdul Muttalib, lolo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nanaginip at sa panaginip niya inutusan siyang hukayin ang Zamzam. Zamzam water. At itinuro sa kanyang panaginip kung nasaan ang Zamzam. So, nang makita niya ang lugar ng Zamzam, tinuro sa kanyang panaginip ay nagsama siya ng mga kasama niya at tinukoy nila ang lugar na to at sa paghukay nila ng Zamzam ay nakita nila dito ang ilan sa mga kagamitang itinapon at ibinaon ng mga nagdaang lipi at tribo ng Jurhum. Natalakay natin nung mga nakaraang pagtalakay natin ng tribo ng Jurhum. Ito yung tribo na kung saan nakapangasawa dito si Propeta Ismail alayhi salam at nananahan sila sa Makkah at namuno ang kanyang mga inapo dito nang tumagal ng 20 to 21 na siglo. Pagkatapos noon ay nalipat ang pamumuno sa mga sumunod na tribo hanggang sa nalipat ito sa pinakalolo ng lolo ng mga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Qusay ibn Kilab. So ang punto dito nang mahukay ni Abdul Muttalib ang lugar kung saan itinukoy sa kanya na hukayin ang lugar ng may bukal ng Zamzam ay natagpuan nila dito ang ilan sa mga kagamintan na antigo na ibinaon at iniwan
ng mga tribo na nauna tumira sa Makkah bago yung panahon nila, tribo ng Jurhum. At tatagpuan nila nga dito ang mga espada, mga kalasag, at at dalawang ginto ng gazal. Ba yung gazal sa Tagalog? Usa. Gazelle? Usa? Hindi ko alam. Gazelle. Ano pa yung gazelle? Gazelle din nata sa English yun eh. Ayun kung paano. Para siyang usa. So natagpuan na dun sa hukay, espada, kalasag, at dalawang ginto na gazal. So nang malaman ito ng Quraysh, na lumabas na o nahukay nila yung ubbog. Ano ba yung ubbog sa Tagalog? Bukal. Yung bukal ng Zamzam. Nang malaman nito na nagawa ni Abdul Muttalib sa Makkah, kinausap siya ng mga Quraysh na isama mo naman kami. Baka sa natagpuan mong yan, sa pamumuno mong yan, isang marangal na gawain, isama mo naman kami. Sabi naman ni Abdul Muttalib, hindi ako ang nagdedesisyon patungkol sa bagay na yun. So para hindi sila magtalo, nagtungo sila sa isang manghuhula. Nagtungo sila sa manghuhula kung papayag ba sa palakayan ni Abdul Muttalib, ayaw niya na isama sila kasi hindi naman siya ang nagdedesisyon. Sa palagay ng mga Quraysh, dapat isama sila sa kung ano yung mabuti na natagpuan ni Abdul Muttalib, isama mo naman kami. Kasi kami mga Quraysh ay kasama din kami dito sa Makkah. Pero ang namumuno sa Makkah si Abdul Muttalib, sabi niya hindi ko madidesisyonan yan. So para hindi sila magtalo, katulad ng napag-aralan natin, nakuha natin noong nakaraan, ang mga Arabo, kapag meron silang isa o dalawang pagpipilian, umahanap sila ng palaso at hinahanap nila kung saan pupunta sa iyo yung Kara Cruz. Kung mapunta sa iyo yung Kara, sa iyo, pag Cruz, hindi sa iyo, ganun. So, pumunta sila sa isang manghuhula. So, sa kanilang daan ay papunta dito sa manghuhula na ito, nabalitaan nila na yung tubig sa Zamzam nawala. Nabalitaan nila na natuyo, yung tubig sa Zamzam ay natuyo. At si Abdul Muttalib ay biniyaan sila ng tubig ulan pagkatapos nun. So, nananatili sa kanya at sa kanya yung kumbaga pagdating sa biyaya ng ulan, pinili siya ng Allah pangkalahatan sa mga Quraysh. At yung Quraysh ay tinanggap nila yung pagkakataon na ito na totoo na ang Panginoon ng Kaaba ay pinipili niya ang pinagbibigyan niya sa kanyang mga alipin. At ito na nga si Abdul Muttalib. At doon sa punto na yun ay hindi na sila nakipagtalo kay Abdul Muttalib at kinilala na nila ang panunungkulan ni Abdul Muttalib at pamumuno niya pagdating sa ilog ay pagdating sa balon ng Zamzam. So mga ganitong pangyayari ay nangyari sa panahon ni Abdul Muttalib. Ibig sabihin, yung balon ng Zamzam ay sa pagnanais ng mga Quraysh na makihati sa pamumuno dito, ay ito ay natuyo o pumasok sa ilalim yung tubig. So para maniwala sila na tanggapin nilang pamumuno ng Abdul Muttalib, pinagkalob ng Allah na ito ay ibigay kay Abdul Muttalib. So sa ganitong paniniwala at pangyayari sa Zamzam, ang pagkawala at pagkabalik ng tubig ng Zamzam ay ikinilala nila, ay sinulat sa kasaysayan na si Abdul Muttalib ay merong malaking nagawa pagdating sa bagay na to at pagkatapos ito ng kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin, inihahanda ng Allah subhanahu wa ta'ala si Abdul Muttalib, kasi si Abdul Muttalib, mula sa kanya ay magkakaroon o lalabas ang pinakakahuli-huliyang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ibig sabihin, ang lulo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isa sa mga kinikilala ng mga Arabo sa kaganapan ng pagtuyo at pagdating ng tubig ng Zamzam. So natuyo ang tubig ng Zamzam at pagkatapos ay nang magkasundo sila na si Abdul Muttalib na ang mamumuno sa tubig ng Zamzam at hindi na makikihati ang tribo ng Quraysh, ibinalik ito ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Abdul Muttalib. So pangalawang kaganapan na nangyari sa panahon ni Abdul Muttalib ay ang kaganapan sa Ashabul Fil kung tawagin. Ashabul Fil, ito yung mga taga Yemen.
na pinamumunuan ni Abraha ibn Sabah. Si Abraha ibn Sabah ay isa siyang Habashi o Ethiopian. Si Abraha ibn Sabah ay isang Ethiopian. So, siya yung pangkalahatang o siya yung pangalawang pangkalahatang namumuno sa bansang Yemen. Ang mga Ethiopian, sa kani-kanilang mga bansa, meron silang mga namumuno. At si Abraha ibn Sabah, siya yung pangkalahatang pangalawang pinuno sa bansang Yemen. So, nang nakita niya ng mga Arab sa Makkah ay merong mataas na pagtingin sa Kaaba, ninais niya na ibalik o ibaling ang pagmamahal na ito at pagdakila ng mga Arabo sa Makkah sa kanyang itinatayong malaking simbahan sa Sana'a. Sa madaling sabi, si Abraha, naiinggit siya sa mga Arabo sa Makkah. Bakit yung mga Arabo sa Makkah? Kasi yung mga Arabo, kahit saan sulok ng lugar ay pumupunta sa Kaaba at nagsasagawa ng Hajj. At sa mga Arabo sa Makkah, may mga tungkulin silang mararangal na tungkulin na tinitingila sila ng mga Arabo sa paligid nila. So nais ni Abraha ibn Sabah na ang mga pagmamahal na ito ng mga Arabo sa Kaaba ay maibaling sa ginagawa niyang malaking simbahan sa Sana'a. Ang Sana'a ay isang lugar sa Yemen. Isang lugar sa Yemen. So ang masaklap dito ay merong isang Arabo mula sa tribo ng Kinana na pumunta dito sa simbahan ni Abraha ibn Sabah. At ang masaklap dito, iniulat na nilagyan niya ito ng dumi ng tao. Nilagyan niya ito ng dumi ng tao. So, merong isang lalaki mula sa tribo ng Kinana, pumunta siya sa itinatayong simbahan ni Abraha sa Sana'a, na nais sanang dumugin din ito ng mga Arabo, tulad ng pagdumog nila sa Kaaba. Ang masaklap dito, yung lalaki na to mula sa tribo ng Kinana, dinumihan niya yung malaking simbahan ni Abraha. So sino si Abraha? Pangalawang pangkalahatang pinuno na nakabase sa Yemen mula sa pangkalahatang namumuno. So nang dinumihan ng Arabo na yun mula sa tribo ng Kinana, ang simbahang malaki na itinatayo ni Abraha, nagalit si Abraha nang malaman niya yun. Sino ba naman yung hindi magagalit? So, dala ng kanyang kapangyarihan, impluensya, dami ng mga sundalo ay naglakbay sila papunta ng Makkah nang layunin sirain ang Kaaba. Pinili niya para sa kanyang sarili ang napakalaking elepante. Pinili niya para sa kanyang sarili ang napakalaking elepante. So, ang kanyang hukbo ay pinamumunuan ng 9 na mga elepante. Isang pinakamalaki dito ay yung sinasakyan ni Abraha ibn Sabah na bukod sa ang iba sinasabi nila na ang bilang ng elepante lahat-lahat ay 13, ang iba naman ay sinasabi na 9. So 13 man yan o 9, isa sa mga elepante dito ay napakalaki at isa sa ang elepante na ito ay pinamumunuan ni ang elepante na ito na pinakamalaki ay sinasakyan ni Abraha. So pupunta sila ng Makkah para sirain ang Kaaba. So ang bilang ng kanyang sundalo sa panahon noon ay 60,000 na sundalo. 60,000 na sundalo na pinamumunuan ni Abraha ibn Sabah papunta ng Makkah, ang layunin sirain ang Kaaba. Bakit niya sisirain yung Kaaba? Kasi yung pinapatayo niya o tinayong malaking simbahan niya sa Sana'a ay dinumihan ng isang Arabo na mula sa tribo ng Kinana. Nang malaman niya ito ay gusto niyang wasakin ang pinakamamahal na bahay-sambahan ng mga Arabo. Walang iba kundi ang Kaaba. So naglakbay siya kasama ang 13 o 9 na bilang ng mga elepante, pinakamalaki para sa kanya, kasama ang 60,000 na mga hukbong kawal at pupunta sila ng Makkah. So, nang makarating sila sa lugar ng Mugammas, ay inihanda niya ang kanyang mga sundalo para sa pagpasok sa lugar ng Makkah. Nang nakarating sila sa lugar ng Mugammas,
Ito ay yung lugar sa pagitan ng Muzdalifa at saka ng Mina. Muzdalifa sa Mina, malapit lang ito sa Makkah, pwede mong lakarin. So, nakarating ang hukbo ni Abraha ibn Sabah sa lugar ng Mugammas, di kalayuan ang lugar malapit sa Muzdalifa at Mina. Muzdalifa at Mina, malapit lang ito sa Makkah. Pwede mong lakarin ito. So kapag nagsasagawa ka ng Hajj, ay dito mananatili yung mga tao sa Mina, pagkatapos pupunta sila ng Muzdalifa, pagkatapos ng ikasyam na araw. Sa araw ng Arafah, pagkatapos sa pinakanot, pupunta sila ng Muzdalifa. Hindi ito malayo. Pwede itong lakarin sa pamagitan ng paa, o kaya kung sumakay ka o magkabayo, pwede. So, sa madaling sabi, malapit na ang hukbo ni Abraha, kasama ang 60,000 na kawal at 13 na elepante sa lugar ng Makkah. Actually, parang nakapasok na sila sa Makkah, ang ano na lang nila ay makapasok ng Kaaba, sa lugar ng Kaaba. Kasi ang Makkah, ang haram ng Makki ay napakalaki. So kung nandun tayo sa Makkah, meron tinatawag na hudud. Yung hudud, ito yung limit na kung saan ay ang mga rules na related sa Masjidul Haram ay inia-apply doon. Ibig sabihin, kapag nasa loob ka ng hudud na yon o limitation na yon, ay hindi ka pwedeng pumatay ng hayop, hindi ka pwedeng mamulot ng mga pwedeng mapulot dyan, hindi mo pwedeng putulin ang mga pananim, may mga sariling rulings na ipinagbabawal gawin na hindi ina-apply sa labas ng Masjidul Haram o sa ibang mga masjid. May limit na may tinatawag na hudud o mayroon tinatawag na haram. So, nandun na sila sa lugar ng Muzdalifa, barical field. So, yung field ay lumuhod siya. Lumuhod siya kapag siya ay inuutosang umusad patungo ng Kaaba, ay siya ay luluhod o hindi siya uusad. Pero kapag ibinaling ang elepante patungo sa kaliwa o kanang direksyon na hindi pa direksyon ng Kaaba, nagmamadali itong tumatayo at naglalakad ng palihis o kaya umiiwas siya ng magdiretso ng Kaaba. So kapag pinapatuloy ito sa punta ng Kaaba, ay hindi ito tutuloy. Bagkus titigil siya, luluhod lang. Uupo lang siya na gano'n, hindi sila magtutuloy-tuloy papunta ng Kaaba. So nagulat yung mga kawal ni Abraha sa ganitong iniaasal ng mga elepante. Yung mga elepante tumatangging pumasok sa Kaaba, sa lugar ng Kaaba. Habang kapag ito ay ililihis sa ibang lugar, sa kanan o sa kaliwa, sila ay magmamadaling pupunta sa kanan o kaya naman sa kaliwa. Pero pag uusad pa kanan ng diretso sa Kaaba, ayaw nila. Habang nandito sila sa ganitong kalagayan, ay pinadalhan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga ibon. Ng mga ibon na to ay may mga dala sa kanilang tuka at sa kanilang mga kuko na mga bato at pinaulanan sila sa kalagayan na yun. Pinaulanan sila. So, kung inisip natin na yung ibon, imposible na batuhin ka ng ibon na ganung dala niya ay mabuwag niya yung 60,000 na mga sundalo, totoo na buwag nila ang 60,000 na mga sundalo at sila ay parang mga basang mga sisiw. Ang iba sa kanila ay nagkawatak-watak, ng iba sa kanila ay namatay. So, itong mga ibon na to ay nagdadala ng 3 bato bawat isa. Isa sa kanyang tuka, at dalawa sa kanyang mga paa. At binabato yung mga tao sa ganong mga kalagayan. Ang ilan sa mga scholar ay sinasabi nila na kapag tinamaan ka talaga nung malalasog yung katawan mo, parang sa panahon natin parang binaril ka ng barit. Diba? So sinasabi ng mga scholar na kapag tinamaan ka ng bato mula sa mga ibon na to ay mahihiwalay o mapuputol-putol ang mga bahagi ng iyong katawan. So karaniwan sa kanila ay tinamaan at ang ilan sa kanila ay tumakbo at nagtago at ang ilan sa kanila ay sa kanilang pagtakas sinamatay sila sa kanilang dinadaanan at ang iba sa kanila ay nakabalik pero kukunti na lang ang kanilang bilang
para silang mga basang sisiw na halos mamatay na sila at takot na takot sila sa nangyari sa kanila na pag-atake at pagsalakay sa Kaaba. So si Abraha ay pinadalhan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pambihirang karamdaman at sa pamamagitan nito ay siya ay namatay. Si Abraha ay pinadalhan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pambihirang karamdaman at sa pamamagitan nito ay siya ay namatay. Ilan sa kanila nagtago sa kabundukan, nagkahiwa-hiwalay sila, namatay sa daan. Ang iba ay nakabalik na sa kalagayang parang basang sisiw. So, ito ay nangyari sa panahon ni Abdul Muttalib bago ipanganak ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, nang malaman ito ng mga Arabo, ang mga Arabo din ay nagsitago sa kabundukan. Lumayo sila. Unang-una, nang malaman nila na paparating si Abraha, kasama ang 60,000 na mga kawal para sirain ang Kaaba ay nagtago sila sa kung saan sila pwede magtago. Ang iba sa kanila ay namundok, ang iba sa kanila pumunta sa mga yungib, ang ilan sa kanila nagtago sa kung saan sila pwede magtago kasi wawasakin ni Abraha ang Kaaba. Pero sa pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga ibon na siya ang sa pamamagitan nito ay itinaboy ang mga sundalo ni Abraha at si Abraha mismo ay pinadalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng karamdaman at hindi nagtagal ay namatay. Marami ang namatay dito mula sa sundalo ni Abraha at ang pangyayaring ito ay gumimbal at naging bali-balita sa mga Arabo sa kung ano-anong mga tribo sa lahat ng mga Arabo sa malalayo o sa mga malalapit sa Kaaba. Naging bali-balita ito at ito ay naging isang malaking pagtatag ng iman nila. Pagtatag ng iman nila sa pananampalatayang kinabibilangan nila sa mga ribulto o sa ano paman. So, sabi nila ito ay nangyari sa buwan ng March taong 571 pagkatapos ni Isa alayhisalam. Miladi, pagkatapos ni Isa alayhisalam. So, ang dalawang pangyayari na ito, pangyayari tungkol sa pagkawalan ng tubig ng Zamzam at pangyayari sa pag-ubos ng hukbo ni Abraha na naisiray ng Kaaba, nangyari ito sa ilalim ng pamumuno ni Abdul Muttalib, ang lolo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at isa ito sa mga nagpatatag ng kanyang pamumuno bilang isang pinuno ng Kaaba, pinuno ng mga Muslim sa Kaaba. So, tignan natin kung paano pinangangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang bahay. Ang Kaaba ay pinamumugaran ng iba't ibang uri ng rebulto at ang naninirahan dito mga musyrikun. Pero sa ganitong kalagayan nila, pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Kaaba, hindi dahil sa mga musyrik. Pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Kaaba at hindi dahil sa mga musyrik. Bakos pinangalagaan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang Kaaba ang pinakaunang bahay dasalan sa lupa na itinalayo para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinangalagaan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi magtatagal ipapanganak ang kahuli-hulihang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So si Abdul Muttalib ay meron siyang 10 anak na lalaki. 10 anak na lalaki. At isa dito ay si Abdullah. Si Abdullah ay tatay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong si Abdullah ay makasaysayan para sa mga Arabo ang kanyang pagkakapanganak. So, sinabi ni Abdul Muttalib na kung magkakaroon siya ng 10 anak na lalaki at ang pang-10 nito ay iaalay niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iaalay niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, nang ipinanganak si Abdullah bilang pang-10 anak na lalaki, ay talagang ginawa niya yung yung panata niya sa Allah subhanahu wa ta'ala na iaalay niya ang kanyang anak na si Abdullah. So kinuha niya ang kanyang anak na si Abdullah para ialay, pero pinigilan siya ng mga Quraysh. Sa halip ay pinalitan si Abdullah ng 100 kamilyo. Pinalitan si Abdullah ng 100 kamilyo. Kaya sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako ay anak ng
dalawang inialay. Ako ay anak ng dalawang inialay. Sino yung dalawang inialay? Si Ismail alayhis salam. Mula sa lahi ni Propeta Ismail alayhis salam, lumabas si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang kanyang tatay na si Abdullah, na anak ni Abdul Muttalib, ay minsan na ring inialay ng kanyang lolo na si Abdul Muttalib bilang panata sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero nang pinigilan siya ng mga Quraysh at tinapatan ng 100 kamelyo si Abdullah. Kaya naman si Abdullah, ganun siya kamahal ng kanyang lolo na si Abdul Muttalib. Ganun siya kamahal. Doon pa kami meron siyang ibang antas sa kanyang pagitan ng kanyang mga kapatid. Kasi sinabi ng kanyang tatay na kung magkaanak ako ng 10 lalaki, ang pang-10 ay iaalay ko sa Allah subhanahu wa ta'ala. At nang ipinanganak na si Abdullah ay iaalay talaga siya. Kinuha na yung kutsilyo, kinuha na si Abdullah at iaalay talaga siya katulad ng ginawa ni Propeta Abraham sa kanyang anak na si Ismail. Pero pinigilan siya ng mga Quraysh. Sa halip ay tinapatan ng 100 kamelyo. Mula dito, malalaman natin na ang batas ng mga Arabo, sinauna bago ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag nakapatay ka ng isang tao, katumbas ito ng 100 kamelyo. At ito ay pinagtibay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito sa Islam sa pamamagitan ng kisas. Sa pamamagitan ng kisas. Ibig sabihin, kapag nakapatay ka ng tao, para malaman mo kung gaano ka bigat yung ginawa mong pagpatay, ito ay katumbas lamang ng 100 kamelyo. Magbayad ka ng blood money, nakatumbas ng 100 kamelyo. So, para alam natin kung gaano kabigat. At yun ay nag-exist na bago pa ipanganak ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So inshallah ay itutuloy natin yung sa susunod na Miyerkules. Yung kasaysayan ng buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.